Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At dumiretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Breaking news po, nagsampa na po ng kaso at dinala na po ang laban po ng impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte ay dinala na po sa Korte Suprema. Ito pong isang magaling na abogado mga kapatid at kasama rin po si Atty. Delgra. At nagsampa na po sila at dumulog na po sila sa Korte Suprema. Itong si Atty. Israelito Torion, kilala naman po natin. Ito isa sa magaling na abogado, matalino at disiplinadong abogado mga kapatid. Kilala po natin na si Atty. Israelito Torion ay abogado po ni Pastor Apollo Kibuloy mga kapatid. At si Atty. Martin Delgra naman po ay dati pong naglingkod sa gobyerno po ni Pangulong Digong ng mga kapatid. At hinihiling po nila na maglabas po ng temporary restraining order sa gagawin pong paglilitis at ginagawa pong political maneuver po nitong Marcos administration laban po kay Vice President Sara Duterte. Ang napipintong impeachment trial po mga kapatid, hinihiling po ni Atty. Israelito Torion at 29 po na mga kasama nilang petitioner na ipatigil po at maglabas po ang Korte Suprema ng temporary restraining order laban po sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Basahin po natin ang article na inilabas po ng SMNI mga kapatid. Courtesy po sa SMNI, itigil ang impeachment complaint. Mga Mindanao lawyer naghahain ng petisyon for certiorari and prohibition sa Korte Suprema para harangin ang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Hiniling ng mga abogado na Atty. Israelito Torion, Atty. Martin Delgra, Atty. James Reserva, at Atty. Hilario Olga Reserva na magpalabas ng temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema at ipawalang bisa ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kasama rin sa mga nagpetisyon ay ang Vice Mayor ng Davao City at miyembro ng Konseho ng Davao City at maging ang mga political blogger na sina Darwin Salceda, Lord Byron Christopher Salceda, Lord at Byron Christopher and Lord Oliver Raymond Cristobal mga kapatid. Dinala na po nila ngayong araw mga kapatid at para po matigil na po dahil nakita po natin ang pang-aabuso pong ginagawa talaga ng Kamara de Representante dahil gusto po talaga nila at pinagkaisahan po talaga nila si Vice President Sara Duterte na mapatalisik po sa pwesto mga kapatid at nakita po natin naubos po ang dating mga taga-suporta po ni Vice President Sara Duterte at mukhang pumanig po talaga at mukhang napagkaisa ng ating pinakamahal na Vice President Sara Duterte. Pumirma po ang naubos po. Konti lang po ang nagkaroon ng prinsipyo at nag-isip po na wag pumirma sa impeachment po laban kay Vice President Sara Duterte mga kapatid. Naubos po at mukhang sabi nga po nila mukhang nabayaran daw po ang mga pumirma ng impeachment laban po dito kay Vice President Sara. Kung totoo mang may bayaran, konsensya po nila yan. At ayan na nga po, natapos na po ang hakbangin at dumulog na po sila sa Korte Suprema upang matuldukan po ang pangawalang hiya at pang-aabuso pong ginagawa nitong mga Kamara de Representante kaugnay po sa walang habas na pang-aabuso po sa kanilang mga kalaban sa politika. Alam naman po natin na si Vice President Sara Duterte ay kaalyado po ni Bongbong Marcos. Ngunit naglihis po ang kanilang landas sa pagkakaiba po ng kanilang mga dimensyon at mga paniniwala laban po sa kanilang mga ipinaglalaban sa politika. Mga kapatid, ano man po ang mangyari, suportado pa rin po ng maraming Pilipino si Vice President Sara Duterte. Mukhang hindi po pahihintulutan ng langit ang masamang balak po ng mga ito, mga kapatid. At mukhang nakikita natin na umaandar po ng mabilis ang panahon ngayon at tama po ang naging kilos ni Atty. Israelito Torion, ang magaling na abogado po ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kapatid. Saan po ba papunta ito? Ano po ang mangyayari? Susunod po kaya ang Korte Suprema at maglalabas po kaya ng temporary restraining order laban po sa pagpapatigil po nitong impeachment trial na gagawin po kay Vice President Sara Duterte. At ano man po ang magiging desisyon ng mga petitioner na ito laban po sa pagpapatigil ay susundin po nila anuman ang magiging desisyon ng Korte Suprema laban dito. Kakatigan po ba kaya ang kanilang petisyon or isa sa walang bahala po ng Korte Suprema ang hinihiling po nilang temporary restraining order laban po kay Vice President Sara Duterte. Abangan po natin ang ilalabas ng Korte Suprema hinggil po
sa napapahanahong issue po na kinaharap ni Vice President Sara Duterte. At breaking news mga kapatid, ito din pong 2025 GAA, yung oral, yung GAA po na 2025 national budget, yung sa BICAM po, naglabas na po ng desisyon. Kaugnay po dito na magkakaroon na po ng SC Set Oral Argument and Petition Challenge 2025 GAA and Maharlika. So hindi lang po GAA, pati rin po ang maanumalyang Maharlika Fund ay diringgin na po nila. Kung matatandaan po natin, nagsampa po, dumulog po sa Korte Suprema, ito pong si Atty. Vic Rodriguez, ito pong si Kong Ungab at si dating Pangulong Rodrigo Duterte, laban po sa maanumalyang budget po ng 2025 mga kapatid. Tinuldukan na po ng Korte Suprema ang issue po na matagal na pong dinidinig at mukhang nananahimik po ang Senado at ang Kamara de Representante kaugnay dito at naglabas po ng petsa. April 1 po ang gagawing oral argument kaugnay sa petisyon na nakapagdedeklara ng unconstitutional ang 2025 General Appropriation Act mga kapatid. Ito po ay hiniling po ni Kong Ungab at ni Atty. Vic Rodriguez dahil po nakita po nila na napakalaking problema po talaga ang kinaharap po ng 2025 national budget mga kapatid. Basahin po natin ang inilabas po ng Supreme Court laban po sa hiling po na ipawalang bisa po ang 2025 national budget na hiniling po ni Atty. Vic Rodriguez at Kong Ungab po at naglabas po ng desisyon ang SC. Basahin po natin, Supreme Court set oral argument in petition challenging 2025 GAA and Maharlika Fund. The Supreme Court has scheduled the oral arguments in the following. Petition challenge the constitutionality of RA number 1211 or the General Appropriation Act of Fiscal Year 2025 on April 1, 2025. So nakita po natin, ang nilabas po nilang petsa ng Supreme Court is April 1, 2025. Kaugnay po sa maanumalya pong BICAM po at budget po ng taunang budget ng Pilipinas ay mukhang masalimuot po ang mga nangyayari. Petition challenging the validity of RA number 11954 of or the Maharlika Investment Fund Act of 2023 on April 22, 2025. So, ang Maharlika naman po, yung sa Maharlika naman, yung mga nag-petition challenge naman po dito, ay naka-schedule naman po ng April 22, 2025. Nakita po natin na ang Maharlika Investment Fund ay napondohan po ito ng bilyong-bilyong halaga. Pero nakikita po natin na ang Maharlika po ay mukhang wala po yata at hindi po yata umuusad hanggang sa panahon na ito mga kapatid. Ano po kaya ang magiging takbo? Ano po kaya ang magiging solusyon ng Marcos administration dito? Ano po kaya ang gagawing kilos nito ni Lucas Bersamin, ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez, at ni Stella Kimbo, at higit sa lahat ni Chis Escudero at ni Grace po. Sila po ay pinasasagot at mukhang magkakaroon po ng malawakang talakayan dito. Aabangan po ng maraming Pilipino anuman ang magiging desisyon kaugnay dito mga kapatid. Ang 2025 national budget, alam naman po natin, ay napakasalimuot. Nilagyan ng mga insertion, nagkaroon ng mga blanco, pero nagiging tahimik pa rin po. Inamin po talaga ni Lucas Bersamin na nagkaroon po ng mga blanco rito, pero hindi po nila na inamin na sila po ang mananagot. Itinuro po nila ito sa kung sinong Poncio Pilato mga kapatid kaugnay sa maanumalyang budget po ng 2025 national budget ng Pilipinas na binaboy po talaga ang pondong ito dahil alam po nila na magkakaroon po ng eleksyon. Siningitan ng mga pondo na magagamit po nila sa kanilang eleksyon. Mukhang hindi po magtatagumpay ang mga politikong nasa likod nito mga kapatid at matutuldukan po ang kanilang pambababoy sa ginagawa po ng Marcos administration laban dito. Mga kapatid, ang ganda po ng kinaharap na issue ngayon, ang pagdulog po sa Korte Suprema upang mapatigil po ang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte ay napakagaling na hakbang. Magandang hakbangin po ito dahil nakikita po talaga natin dito na ang ginagawa pong pilit na pagpapatalsik po kay Vice President Sara Duterte ay napupolitika lamang mga kapatid. Napakagandang hakbang po ng ginawa po ni Atty. Israelito Corion, Atty. Martin Guerra at
29 na iba pa. Maraming salamat po sa inyo. Saludo po sa inyo pong mahusay na pagpapakita po ng inyong tatag at sigasig po upang maipagtanggol po si Vice President Sara Duterte sa kanyang kinaharap na impeachment complaint, mga kapatid. At saludo rin po sa ginawa pong desisyon ng Korte Suprema upang mapakinggan po at malaman po ng sambayan ng Pilipino kung sino po ang may pagkukulang dito po sa maanumalyang 2025 national budget. Papanagutin po kung sino po ang mga nasa likod ng walang habas po na pambababoy ng 2025 national budget ng Pilipinas. Aabangan po ng maraming Pilipino ano man ang magiging desisyon nito. Maraming salamat po kay Kong Ungab, Atty. Vic Rodriguez at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi po tumigil sa pagbusisi po ng mga pangbababoy na ginagawa po ng Marcos administration laban po sa 2025 national budget. Kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo? I-komento mo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan. Maraming salamat po sa inyong pag-support at panonood dito po sa Politika Artista PH. Bye!